So, what's up mga par? Ayan, kumusta po kayong lahat? Pasensya po mga par na ngayon lang po tayo nakapag-update ulit kasi sobrang busy natin mga par. So, ngayon mga par, gumagawa tayo ng video reaction ngayon. Kasi mga par, binulgar ni former President Rodrigo Duterte mga par yung mga korupsyon na ginagawa ni BBM sa team BBM mga par. So ilang mga senado mga par at saka ilang kongresista na kasabwat ay nagpipirma sa ginagawa nilang kabalastugan. So mga par, ipakita ko sa inyo yung video. So panoorin po natin yung video mga par. Ng ating budget. Kung hindi kayang bigyang linaw ng administrasyon ng mga naging deliberasyon sa panukalang budget para sa taong 2025, sasabihan niya umano ang publiko na huwag na magbayad ng buwis. Ayon sa dating Pangulo, kung hindi ito kayang bigyan ng eksplanasyon, ay sayang umano ang ibinabayad ng publiko, lalo kung hindi anya alam ng mga ito kung saan napupunta ang kanilang mga pera. Hindi rin anya tama na iwan ng blanko ang ilang bahagi ng panukalang budget dahil hindi umano ito naayon sa batas ng bansa, lalo kung ito ay budget na aprobado ng pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Dagdag pa ni Duterte, maaari din anya itong pagpugatan ng mga irregularidad, lalo kung maaari anyang pumili ang mga opisina ng halaga na gusto nila na maaari nilang dagdagan bilang reserba. They have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayong bayad ng buwis ninyo. Ganun lang naman, pinagsasayang ito ito. Puro parang check-in na blanco, then they try to pass it as a law, and they are free to choose now the amount which they want to place. Hindi natin alam kung ano ang reserva nila, kung anong gusto nilang ilagay, sobra doon sa pera natin. Nauna na dito ay kung sino anyang nasa likod ng mga anomalyang ito ay posibleng humarap sa maraming legal consequences na isa din anya sa maaaring harapin ito ay ang pagkakakulong. Hindi rin anya matatakasan ng taong ito ang legal process at jurisdikasyon ng korte dahil malikot umano ang pag-aayos ng papeles sa loob ng bansa. Huwag na din sana anya ito gawin pa, lalo na ng mga opisyal na may balak na maglagay ng reserba para sa panukalang pondo. Hindi talaga pwede. That's in plain. Either somebody that is stupid or more stupid than the others. Huwag mong gawain yan because carries with it a lot of legal consequences. Isa dyan yung mapriso ka. Ano ka escape the rigors of scrutiny kasi dadaan ng maraming papel. Malikot ang papel sa gobyerno. So, do not try to, for those enterprising or whatever you want, huwag mong gawain yan kasi talagang pag sa opisina kita, marilin totoo, para mga pinag-iya. Tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang sinungaling. Kasunod yan ng mga naunang pagbabatikos ng huli sa pinirmahang 2025 General Appropriations Act. Una na kasing sinabi ni dating Pangulong Duterte na may mga blanco daw na nilalaman ng pambansang pondo ngayong taon. Bagay na hindi anya maaaring mangyari dahil pistulang binigyan lamang ng blank check ang mga opisyal ng bansa at sila na ang bahalang sumulat ng halaga na gusto nilang gamitin. Pero ayon naman kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi ito pwedeng mangyari. Anya, alam ng dating Pangulo na hindi maaaring mapirmahan ang General Appropriations Act kung hindi nakalagay doon ang proyekto, magagastos, projection ng pagkumpleto at iba pa. Hamon naman ng Pangulo sa publiko na busisiin na rin ang... So now, sa mga haters ni Duterte, ano po yung masasabi po ninyo? Ano yung masasabi nyo sa inyong BBM po ninyo? Paki-comment na lang sa comment section kung ano yung masasabi nyo sa ginagawang pangurap sa pera ng ating bansa, yung presidente natin ngayon. Paki-comment lang sa comment section mga par, yung mga haters ni Duterte. So mga par, maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. So kung gusto nyo pang manood sa aking mga video reaction mga par, paki-subscribe naman and maraming salamat mga par.